Ito na nga pala yung part 2 ng ating video mga guys, at kung hindi nyo pa nga napanood yung part 1 ng pagpunta ko nga dito sa Siniloan, Laguna, ay panoorin nyo na lang po muna bago kayo pumunta dito sa part 2. Wow, makautos ka naman. At dito nga't may save more na nga rin pala dito mga guys, at ataw na parang establishmento at parang minimulong, at bibili nga tayo guys ng blender dito for today's video. Tara! Pagkapasok ko nga dito mga guys sa Ataw Mall mga guys, ay talaga nga namang namangha ako sa ganda at sa linis nga ng lugar, at napakalamig pa mga guys. Kasi naman mga paruton ko mga guys ay talagang amoy bago lahat, pati yung talagang mismong building amoy bago din mga guys. Hindi siya yung lumang building na amoy na parang kulubaga na ewan. Joke lang. Tapos ang lamig pa ng aircon dito sa loob nga mga guys, at napakadami nga nilang tinda dito, at yung mga aisles na mga pinagdidisplay nila ng mga tinda nila talaga nga namang ang lulupit mga guys, makakapili ka ng maayos. Aisle ba ang tawag doon mga guys, o yung aisle yung daanan ng tao? Ewan ko, basta yung displayhan nila ng mga gamit at produkto nga nila mga guys ang ibig kong sabihin ng aisle. Hayaan mo na. Heto nga't palakad-lakad ng Jack Sparrow yung mga guys para nga makapunta doon sa section na kung saan natin hinahanap yung blender na talaga nga namang bala kong bilhin kanina pa, at pinaka-purpose ko nga kung bakit ako pumunta sa Siniloan ay para doon sa bagay na yun mga guys. Dahil nga kung updated kayo sa mga pinapanood yung vlog sa akin mga guys, ay pumunta nga pala ako dito sa Infanta nung nakaraan, at bumili nga ako ng napakaraming mangga, mga halos 4 point something kilos nga. At dahil sa sobrang dami nga nun mga paruton kong mga guys, ay talaga nga namang naisipan kong bumili na lang ng blender para nga gawin kong juice ba yun or smoothie? Parang gano'n na rin yun. At baka naman magtaka kayo mga guys, dahil ang tagal-tagal na nung video na yun nung pumunta nga ako doon sa tawag dito sa Infanta Quezon, at bumili nga ako ng mangga. Mga guys, actually itong vlog na ito ay na-shoot ko kinabukasan kasi ako pumunta dito sa Siniloan, Laguna. Ganon, isang araw lang ang pagitan mga guys, kaya hindi pa naman bulok yung mangga binili natin. Ano ka ba, parang di ka naman nag-iisip. Tsaka mga guys, as a content creator, talaga nga namang mahirap mag-edit po ng vlogs, kaya naman talagang late po talaga minsan o kadalasan ay i-upload namin yung mga contents namin, dahil i-edit pa po namin yun at i-voice over pa. Ano ba namang isip mo yan, para hindi ka naman nag-grade 1? Dahil hindi na nga yung klase ng point and shoot yung ginagawa kong pagbabalag nga ngayon mga guys, talaga naman tinotodohan ko yung pag-e-effort, kaya naman may voice over na. Ganito na kasi yung pinakauso ngayon sa Facebook at saka sa mga ibang content creator, lalo na sa TikTok tsaka sa talaga Facebook, promise mga guys. Pero sa YouTube ganito pa rin naman yung point and shoot naman klase na kadalasan na ginagawa ng mga nagko-content, pero may voice over pa rin hindi lahat ng mga nagko-content sa YouTube ay pare-parehas din namang mga naka-point and shoot na basta na lang nagsasalita habang nagbablog nga mga guys. Mas gusto ko kasing i-challenge pa ng extra yung sarili ko mga guys, kaya naman talagang naggagawa pa ako ng paraan para makapag-voice over nga mga guys, dahil kailangan nating sabayan kung ano man yung mga trend na lumalabas nga ngayon sa mga content creator na nakikita natin. Kinagaya ko lang din naman siya, baka kasi yung pattern na ginagawa nila ay mag-work din sa akin. Malay mo naman, di ba? Pero wala naman kaso yun sa akin. Kung gusto mo nga yung point and shoot, yung nagsasalita ka habang nagbablog ka talaga, ay sa akin naman gusto ko talaga may voice over, dahil gusto ko nga kakaiba at mas challenging. Bakit ba nangingialam ka? Wala kasi na napanood ko yung mga content creator na talagang nagbo-voice over vlog, ay sabi ko gusto ko rin maging ganun yung klase ng content ko mga guys, dahil nakakatawa ang pagmasdan, na talaga nga naman nakakatawang panoorin ba. Pakialam mo ba? Grabe ka talaga sa akin, Joe. Tsaka at the same time, dito ako masaya sa pag-voice over vlog, at kahit wala akong thumbnail na nilalagay, wala ka ng paki doon. Joke lang. Masyado ka mong pakialamera. Mag-focus ka lang sa content mo, tsaka sa content ko magpo-focus ako, okay? Huwag ka yung tingin ng tingin sa mga ginagawa ng iba. Kung diyan ka masaya, di diyan ka. Pag dito rin ako masaya, dito rin ako masaya. Wala pakialaman ba? Uy, wala akong pinaparinggan ha. Trip ko lang ba? Mema lang. Kunwari may may kaaway. Ika nga nila mga guys, if you can't beat them, join them. So alam mo na ang ibig sabihin nun. I-google mo na lang kung hindi mo maintindihan ha. Ay nako, mahirap ang paliwanag pag bungol-bungol ka. Ay hindi, joke lang. Nagbibiro lang po si Jack Sparrow, at wag po masyadong seryosohin. Nagbibigay lang po ako ng good vibes, kahit po parang hindi naman good yung vibes na pinapakita at pinaparamdam sa inyo mga guys. Uy, grabe naman tilak ng manok, nang gigigil ako. Kanina na naman yung tahol ng aso. Talaga pag ako nakahuli ko kayo, talagang sinasabi ko sa inyo, aalagaan ko kayo at mamahalin. Char. At ito pa ngayon yung isa sa mga pinaka-challenging habang nagbo-voice over vlogs ka mga guys, dahil nga naman talagang yung ingay ng paligid, yung ingay ng mga talagang natural noise na hindi mo mapipigilan ang magiging kalaban mo pa habang nagbo-voice over vlogs ka. Kaya naman talagang super
todo extra effort talaga ang ginagawa ko sa mga vlogs ko mga guys. Kaya naman kung hindi nyo ma-appreciate yun ay wala akong magagawa. Habang nagbo-voice over nga rin pala ako mga guys, ito yung second day ng nilagnat si Jack Esparot at nagkasakit. At bali nga pala mga guys, pakiramdam ko very okay na ako kahit hindi nga ako kumain or uminom man lang ng kahit na anong gamot sa katawan ko para gumaling ako mga guys for today's video. Bali hinayaan ko nga palang hindi man lang maging dependent sa gamot mga guys, at talaga nga namang yung prayer lang at saka yung inom ng tubig na maligam-gam ang ginawa ko para nga gumaling sa sakit na ito mga guys. Nung unang gabi ng lagnat ko mga guys, kahapon ay talaga nga namang ang sakit ng katawan ko, tapos nahihilo ko, tapos hindi ako makalakad ng maayos. Pakiramdam ko mga guys ay matutumba nga si Jack Esparot. Pero kahit nga ganun yung naging sitwasyon ko kahapon mga guys, ay talaga nga naman nakapagluto pa si Jack Esparot. Nag-isa pa ako ng tawag dito yung isda bagang masarap na i-prito, yung galunggong, tapos nilagyan ko ng gulay, yung pinatubo ko ditong kangkong, tsaka nga naman mga malunggay dito sa likod bahay. Sinigang na isda nga pala yun mga guys, hindi ginisa, kasi ginisa yung sinabi ko kanina. Sinigang ko sa malunggay at saka nga sa kangkong na pinatubo ko nga lang dito sa likod bahay namin mga guys. Siguro sabi ng katawan ko, kailangan mo lang kumain ng gulay para gumaling ka Jack Esparot, kasi puro ka na lang naman mga mema na mga pagkain yung mga walang sustansya lagi ang mga binabanatan mo ba. At yun nga mga guys, kahit kagabi wala akong kagana-ganang kumain, talaga nga naman pinilit ko yung sarili ko na talagang magluto at talagang kumain kahit papaano, dahil nga naman mga guys wala na akong energy. At sa araw nga pala ito, habang nagbo-voice over ako mga guys, ay ito yung aking pang 9th live games na naka-schedule nga para mamaya. Ito nga palang live games na sinasabi ko ay dito nga pala sa platform ng YouTube ko ginagawa, dahil may mga mabubuting loob nga na nag-sponsor sa atin para matulungan nga tayo sa goal natin sa YouTube na ma-monetize. At ayun, nireschedule ko na nga lang ulit mga guys sa next Friday 7 PM ulit, same time. At sa mga followers ko dyan sa Facebook at saka sa YouTube na hindi pa nakakaalam, ay yung live games ko po ay sa Friday ulit po, at i-notify nyo po yung sarili nyo para makasali po kayo. Pag small YouTubers lang po ang palaro ang pa-premium natin, kaya wag po kayo mag-i-expect ng sobrang laki. Thank you. At sa mga pagkakataon nga pala ito mga guys, si Jack Esparot na mataba nga dito mga guys, at hindi na body proportion ang katawan niya, ay talaga nga namang nakakapili na ng gusto niya nga dito na blender mga guys. Open to bashing and body shaming na nga ulit dyan mga guys si Jack Esparot, dahil nga naman talagang nananabahan ako ngayon for today's video. Ano ba naman pati magagawa ko, ay napakasarap nga naman kumain, tapos yung mga content pa kadalasan na ginagawa ko nga ay mga cooking vlogs saka mga mukbang. Ano ba namang ito nga't nakapili na ng blender at saka hand mixer, electric hand mixer nga si Jack Esparot mga guys, dahil gagamitin nga natin yan sa mga susunod natin mga content and creation. Okay din pala dito mamili sa Ataw Shopping Mall mga guys, dahil nga naman walang nag-attend man lang sa akin na kahit sino naman na tauhan dyan para binibili ko mga guys, at talagang ako pa yung nagpili, nagbukas talaga nga namang ako, nagtingin-tingin pa dyan sa mga kahon mga guys para lang makapili ng talaga nga namang gusto kong produkto. Kasi kadalasan di ba mga guys, real talk, sa mga shopping mall, sa malalaking establishmento, kahit maliit man mga guys, talaga nga namang sinusundan ka talaga ng mga dyan, yung mga sales lady o sales boy man talaga, at hindi ka tinatantanan hanggat hindi ka bumibili. Pero syempre okay din talaga yung may nag-a-assist ka para nga may matanungan ka kung ano man yung gusto mo pang itanong, at hindi mo nga nalalaman tungkol dun sa mga products at sa mga binibili mo ngang mga items mga guys. Kaya laking tulong din ng mga sales lady at sales dyan. Mega love shoutout sa lahat ng mga sales boy and sales lady nga dyan na naman sisipag sa buong mundo in the Philippines. At syempre bago ko pa nga ipa-counter at bayaran nga, ay talaga nga naman pinatesting ko muna yung produkto ko talagang gumagana, at baka naman hindi naman to gumagana, ay anong pakinabang nito mga guys, sayang lang yung pera natin at effort natin sa pagpili. Ang hassle naman kasi mga guys kung hindi natin ipapatest yung product kung gumagana ba, dahil nga naman napakalayo ng lugar na siniluan sa amin, mga 2 to 3 hours away, hindi pala, mga 2 to 2.5 hours pala away sa amin. Ito nga pala yung una kong pinatesting kay ate kung gumagana ba talaga yung ating blender for today's video. Talaga nga namang tinesting namin ay talagang umiikot naman siya mga guys. Ito nga't i-close up ko pa dyan maya mga guys. Ay tapos na yata i-close up ko mga paruton, dahil tinanggal na nga ni ate yung saksakan. Maya pa nga itong electric hand mixer naman ang ating ititesting mga guys. At hindi ko nga pala maitago yung excitement ko dyan na nararamdaman para sa electric hand mixer na yan, dahil mga guys sa mga future contents natin ay gagamitin na nga natin yan mga guys. At dahil nga hampas lupa lang si Jack Esparot at taga bundok nga, ay talaga nga namang excited ako magamit for the very first time yung klase ng tool na yan mga guys. At talaga nga namang hindi ko na talaga siya mapigilan yung nadarama kong feelings para sa kanya. Medyo natatawa pa nga kami dyan ni ate, dahil nga naman first time namin makaano ng gamit na yan mga guys. Talagang hindi rin niya makuha kung paano ba yan ginagamit at kinakabit nga yung mga tools na yan, at kung ano-ano pa mga kinakabit dyan mga guys. At nalaglag pa nga yung parang pang mixer nga naman dyan mga guys, habang pinapaandar nga ni ate, dahil nga pares namin first time yan at hindi namin alam kung paano ba yung ginagamit mga guys. Kaya naman heto at pinay-figure out nga ni ate kung paano nga ba talaga yan gumagana at nagwo-work siya. Nagwo-work siya, OA mo naman.
ako naman dito naman nadadaan. Ang ganda ng tanawin dito. Napakalaki pala ng building na to. Ay, ang ganda ng view dito. Tingnan mo. Ay, ang ganda ng view. Dito pala yun, oh. Cementerio pala yun mga guys. Tumila na yung ulan. Ito pala yung likod. Ay, napakaganda. Ano yung bundok ko. Nice view mga guys. Wow. Napakaganda dito mga guys. Oh, ganda. Saan yung lusutan? Oh, pastig. Saan kayong lusutan dito? Saan nata tayo kakaliwa? Pala dito mga guys, oh. Eh, yung hallway. Shala. Tapos ang dami ko pang bit-bit. Para may remembrance tayo ng mga pinaghirapan ni tatay. Di ba ka? Exit na ako. Basta no? Dito ako galing. Diyan ako galing. Diyan. Tapos ito na yung harap. Andun yung baggage counter pala sa loob. Ay, pawis. Grabe. Kunin ko na yung ano ko. Yung payong. Baba. Pagkaalis ko nga pala sa Ataw Mall, binili ko pala mga guys yung pinatesting natin product. Baka kasi sabihin nyo, hindi nyo nakita at hindi nyo napansin na talaga nga naman binayaran ko at pinatesting ko pa. Kumain nga muna ako dito sa Jollibee dahil gutom na gutom ng Jack Sparrow vlogs nyo for today's video. At kahit nga tapos na yung ulan mga guys, napakainit pa rin ng panahon. Kaya naman talagang nagtambay ako dito sa may blower dahil nga nakalinya na tayo sa sobrang dami nga naman na bumibili ngayon at nagdadining nga sa Jollibee at mga talagang gutom na rin sila mga guys. At siguro nga mga paruton ko mga guys, mga after 20 minutes pa nga ako natapos nga sa pag-order at heto nga't naupo na nga ako dito sa second floor at talaga nga namang hinihintay kong dumating yung order ko dahil nga naman napakaraming tao at kaya naman sabi ko sa counter or doon nga sa cashier na sabi ko wag na akong bigyan ng parang buzzer nga naman na ano ng order, kaya naman sabi ko pa-deliver na lang po dahil wala po nga po akong kasama at wala akong maiiwanan ng aking uupuan doon sa taas mga guys. Wow! At dahil nga naramdaman ko na hindi ako komportable doon sa second floor mga guys ay heto't lumipat nga ako dito sa taas. Buti na nga lang ay hindi masyado marami yung kumakain dito sa taas. Talaga nga namang napaka ano natin, swerte pa rin for today's video kahit sobrang dami natin nakasabay na kumakain nga at umu-order dito sa Jollibee. Na ano po? At heto nga't lagi ko nakaka-encounter yung mga taong nagbebenta nga ng mga ganitong klase mga produkto, yung mga biscuit, chocolate at kung ano pang tinitinda na nga nila mga guys, at parang fundraising daw itong ginagawa nila mga guys. Kahit nga nung nag-birthday ako ng 1 taon sa Lucena mga guys at sinelebrate ko nga sa SM Mall ay talaga nga namang may ganyan din na lumapit sa akin nung kumakain ako sa KFC yata yun mga guys, hindi ko lang siguro na videohan. At heto nga't bumili lang nga rin tayo dahil napakagalingan nila mag-sales to, talagang hindi ka makakatanggi, talagang halos parang pilitin ka ba nila, pero ano magagawa natin, talagang kailangan natin tumulong sa kapwa natin sa pamamagitan ng pagbili nga ng mga produkto nilang mga ganyan mga paruton kong mga guys. Napapatulad na pa daw kay YM Isidro. Ayun, babalik ako doon. Kalimutan ko kasi. Babalik ako doon. At ito nga pagkatapos kong kumain sa Jollibee at nag-live pa nga ako nung naaalala ko, pumasok pa nga si Madam Pinoy tsaka si La Classmate Chien at siyang MC, ay talaga nga namang naglakad na ulit si Jack Sparrow at papunta nga doon sa pet shop dahil nakalimutan nga yung kusot ng super worms ko. Ay talaga nga naman oh. Okay, so bumalik ako kay Ate Princess. Maigi na nga lang talaga mga guys at hindi pa nasaraduhan nga dito si Jack Sparrow dahil talagang limot na limot ko rin mga guys na wala palang kusot nga yung paglalagyan nga ng ano natin super worms, yung talagang naisama doon sa binili ko mga guys. Ewan ko ba talagang
malilimutin na rin si Jack Sparrow lately nga dito sa buhay niya in his lifetime awards. Huy, hindi naman ganon. Syempre talaga hindi naman perfecto ang tao, talaga nakakalimutan talaga minsan ng mga bagay-bagay. Ano ka na ba? Hindi ko nga naalala na... Sabi ko, Iya. sa'yo, ano ba, ito? Yung flakes lang, yung flakes. Ba't ibang kulay niyan? Wala na yung... Magkano ganyan? Ito 160, ito 60. Ayan na lang natin si 60. Yung blender. Bake ka. Hindi, naggawa lang ako. Ang dami kong nabiling mangga. Heto nga mga guys, ay pauwi na rin si Jack Sparrow pagkatapos ko ang kunin yung naiwan ko ang kusot doon at pagkabili ko nga ng flakes para sa mga angel fish ko at sa mga guppies ko nga mga guys dahil wala na akong pampatuka or pampakain nga sa kanila. Maigi na nga lang mga guys at nakasakay nga agad si Jack Sparrow dito sa tricycle sa malapit nga lang dito sa tindahan nila Ate Princess at talaga nga namang ay nako, nakakaano na tayo, nakamenos na tayo sa paglalakad at dahil nga naman napakalayo pa ng lalakarin ko sana para nga pumunta at sumakay nga doon sa may bandang malapit-lapit na paradahan ng tricycle mga guys. Sobrang bigat na nga rin kasi ng mga bit-bit ko dyan mga paruton dahil mabigat yung blender at saka nga naman yung ano pa bang daladala ko dyan. Basta talaga na marakilkil dyan si Jack Sparrow kaya naman it find it hard. It find it hard talaga nga naman nakakapagod baga maghawak tapos naglalakad ka pa ng may mabigat sa kamay mo. Tapos nga imbis pa uwi na kami ni Kuya ay talaga nga namang dumaan pa siya dito sa gasolina. Nakala ko talaga mga guys kung saan niya ako dadalhin, talaga nga namang hindi si Jack Sparrow tagtitiwala agad-agad, talaga tamang hinala ko sa mga ganyan mga bagay. Kaya naman talaga sabi ko i-document ko at i-vlog ko nga kung sino man makapulot ng cellphone ko nito ay tignan na lang yung mga camera o yung mga footage nga na iano ko dito sa sa vlog ko nga mga guys at talaga kung saan man ako dalhin ni Kuya ay talagang bahala na si Lord sa kanya. Huy, wag kang mag-isip ng ganyan, napaka-nega mo. Inabot na kasi ako mga guys ng gabi dito at syempre nasa ibang lugar pa ako, ibang bayan at hindi ko nga kabisado masyado ang pasikot-sikot sa lugar na ito mga guys, kaya naman talagang dapat maging tayo aware at saka talagang doble ingat tayo mga guys dahil hindi natin kabisado kung ano yung mga nasa isip nga ng mga tao habang nandito tayo sa mga oras na ito. Talagang super ingat talaga, super ingat talagang gagawin natin sa mga oras na ito mga guys. At yun nga mga guys, nagtiwala lang ako sa kanya at sa Panginoon nga mga guys na makakauwi ako ng safe papunta nga doon sa pupuntahan natin mga guys. At heto nga't dumaan pa kami dito sa pinanggalingan ko dati sa pinagbilhan ko nga ng blender natin mga guys at sabi ko wow, para magiging safe na ako at magiging makakauwi ako ng buo pa sa bahay namin mga guys at buhay. Huy! At eto nga, hinatid tayo ng safe dito nga ni Kuya at sabi ko nga yung 50 pesos na binigay ko sa kanya, may sinabi ba ako? Wala pala, 50 pesos kasi yung hiningi niya sa akin sa pagkagasolina at hindi niya na nga sa akin ibinigay yun mga guys, kaya sabi ko yun na lang ibayad ko sa kanya, dapat nga 40 pesos lang sisingilin niya. Pero sabi ko sige Kuya, tip ko na sa iyo yung 10 piso dahil drive safe mo ako at hinatid mo ako ng maayos at buo nga at ligtas nga dito sa hinihintay kong paradahan nga ng sasakyan papauwi nga sa amin sa bayan namin. Hindi naman po sa pinag-iisipan ko ng masama yung mga nagta-tricycle driver nga mga guys, pero iba pa rin yung nagdodoble ingat tayo mga guys dahil hindi natin alam yung panahon ngayon dahil nga naman mga guys naglaganap na ang krimen sa buong mundo. At heto nga't maya pa hindi na naman natagalan si Jack Sparrow sa paghihintay dahil meron naman tayong agad na basta masasakyan nga pa uwi sa bayan ng Real mga guys. Grabe, ramdam ko yung swerte ng pagkakataon nga mga guys sa mga sasakyan nga natin mula sa Real nung pag-alis ko dahil ang bilis ko nga rin makasakay papunta nga dito sa lugar na ito. At ngayon naman sa pag-uwi ko mga guys ay ganun din sa pagsakay ko doon kanina sa tricycle na pinuntahan natin nga sa pet shop ni Ate Princess. Grabe, sorry na naglunok pa ako ng laway ko mga guys. Uy. Ang kaso nga lang pala mga guys ay talaga nga namang punuan pala ito mga guys at di pa halos nakakababa yung mga pasahero at talaga nga namang magiging standing ovation tayo for today's video mga guys. Laban na laban nga rin pala sa pagtayo dito nga sila Kuya na foreigner dito mga guys na mga missionary ng ibang religion mga guys at talaga nga namang okay lang sa kanila at talagang nag-i-enjoy naman sila habang nagkikipag-usap nga habang nakatayo sila dyan sa bus. At siguro nga pagkalipas ng mga isang oras mga guys habang nagsisibabaan na nga paunti-unti yung mga customer at mga pasahero nga dito, paano nasali yung customer ay nakaupo na rin si Jack Sparrow dito nga sa wakas mga guys. At heto nga kahit napakarami na nga yung bangko na available na pwedeng upuan ay ayaw talaga magsipag-upo nito mga foreigner na missionary mga guys. Hindi ko alam kung bakit. Anyways, hanggang dito na lang muna ang content natin for today's video at see you sa next vlog natin mga guys. Bye bye!